Hallelujah. Thank you, Heavenly Father. Blessed be the name of the Lord, for from everlasting to everlasting, you are God. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat sa inyo sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatiran dyan sa Doha, QICM, at yung nakikipag-aral din dito na sa Pilipinas, ang mga kaalsad group ko na nandyan din sa Doha, at sa lahat po na naifo-forward ang pag-aaral na ito. Welcome po at magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kaming muli na kayong aming Diyos at tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Salamat po sa araw na ito na pinagkaloob ninyo sa amin. Nakahanda kaming makinig ng inyong salita. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po sa kapuspusan ng Banal na Espiritu. Salamat sa pagpapaunawa ng Banal na Espiritu sa amin. Salamat po aming Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So, marami pong salamat na kayo po ay makakasama ko sa pag-aaral ngayon. Thank you sa lahat sa inyo. Thank you, Jesus. Mapurihan ka. Ayan, magandang umaga. Sister Evelyn Oblea, Sister Tess UC. Ayan. Salamat sa inyo. So, kahapon po hindi tayo nakapag-aral dahil nga po wala yung aking audio, wala po yung microphone. So, nakahiram po ako temporarily para po makapag-aral tayo ngayon. Sana po ay maayos ang sound. Sabihin nyo lang po, ayan, good morning, Sister Jeneline Carlos UC. So, hindi po tayo nakapag-aral kahapon. Pero ngayon, tutuloy po natin. Kaya nga, napakaganda po na aware tayo sa lahat ng mga bagay. Lalo na sa ating mga pinag-aaralan. So, balikan lang po natin ng konti. Sinasabi sa atin ng Panginoon na lahat tayo ay maging masunurin sa Panginoon bilang isang mananampalataya. So, mga bagay na nais ng Panginoon sa atin ay laging isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, makipag-usap sa iba sa ating pananampalataya at ipakita ang mabuting gawa. Sapagkat lahat ng iyan ay kaugnay ng ating pagiging isang mananampalataya at patuloy na nagdiningning sa atin ng Panginoon na tayong asin ng sanlibutan kaya tayo ay nagpapatotoo sa iba. Lahat ng iyan ay mahalaga sa atin. Tapos sinabi rin sa atin ng Panginoon, kailangan bago na ang ating diwa at pag-iisip at maipakita ang bagong pagkatao. Sapagkat ang salita ng Diyos ang makapagpapabago lamang sa atin. Kaya pinag-aralan din po natin yung 2 Peter chapter 1 verses 1 to 8 na napakahalaga na ang kailangan nating dagdagan sa pananampalataya kung inyo pong nakita ay 1 Peter chapter 1 verses 1 to 8 ay mahalaga po sa atin para sabi niya kapag ang mga bagay na ito ay nasa atin tayo magiging mabunga, ika nga. So binasa natin yan, ang sabi niya na 1 Peter 2 Peter chapter 1 from verses 1 to 8. Sabi na ang tanggapin natin upang mamuhay tayo sapagkat tinawag tayo ng Panginoon. Makaiwas tayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito. Kaya sabi, sikapin nating idagdag sa ating pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan, sapagkat sa kabanalan ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. So ito po ay tinapos natin last week. Pinapaalala ko lang po sa inyo ngayon.
Kaya bilang mananampalataya, talagang binibihag natin ang ating sarili, ang ating kaisipan. We have to take it captive, sabi niya, and make it obedient to the Lord Jesus Christ. So tayo na mismo, sinasabi natin sa ating sarili na tayo makiayon sa kalooban ng Panginoon. So ngayon po, pag-aaralan natin ay ang karunungang galing sa Diyos. Marami rin pong marunong na tao, di po ba? Pero ano ang pagkakaiba natin? Ito yung makadiyos na karunungan. So magsisimula tayo sa Kawikaan chapter 1 verse 2. Proverbs chapter 1 verse 2. Ano po ang layunin ng kawikaan? Magkaroon, makamit ng tao ang karunungan. So basahin po natin, Kawikaan chapter 1 verse 2. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo sa karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Puno sa aral ng buhay. So ang sinasabi po dito, puno ng aral. So ang salita po ng Diyos, ang daming pag-aaralan natin bilang isang mananampalataya. Ito pong Book of Proverbs ay sa lahat ng mananampalataya, kailan alam po natin ito. Paborito po natin yung Book of Psalms kasi iyan ang nag-express o nagpapahayag ng ating panalangin sa Panginoon. Sa iba't ibang emosyon na meron ng tao, ang Book of Psalms ay nakakatulong kapag tayo nananalangin as we read the Word and open up to the Lord. Ito pong kawikaan ay praktikal na pamumuhay araw-araw. Kaya nga, basahin ko po uli, Kawikaan chapter 1 verse 2. Sa pamamagitan nito, ibig sabihin ang pagbabasa nito at pagsunod, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Ano ba ang gagawin pa? Verse 3. Ituturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Verse 4, mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tumpak. Sa pamamagitan nito, ang matalino'y lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas. So dito po, as we open and we read yung Proverbs chapter 1, sinasabi naman dun sa verse 1, si Haring Solomon, anak ni David, siya ang sumulat karamihan nito because God has given him wisdom. Pero mas higit ang ibinibigay yung biblical wisdom. Yung wisdom na ibinigay sa kanya is to govern. At syempre, kasama na rin ang pagtuturo ng Panginoon sa kanya kung paano yung mamuhay ng matuwid. Nung lalo na, batang-bata pa siya noon and he became king and he doesn't know what to do. Kaya nga, sa kanyang mga karanasan ay naisulat niya ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya sabi niya, basahin niyo po uli, Kawikaan, chapter 1, verses 2 to 6. Pero may sikreto yan. How would you all obtain all this? Paano ka magkakaroon ng karunungan, pag-unawa na salitang puno ng aral, matuwid na pamamumuhay, katuwiran, karunungan, katapatan, talino, ang mga walang karanasan at ang mga kabataan matuturoang magpasya ng tumpak. Alam nyo po, every day we make decisions. Diba? Pagising mo sa umaga, what do you have to decide first? Is to have your own personal devotion sa Panginoon. Read the Word. Hayaan nyo ang salita ng Panginoon ang siya munang maging pagkain ng inyong spirito, ng inyong kaluluwa. At pagkatapos nun, ay maiisip mo na ang kung ano ang kailangan mong gawin. Sa bahay, sa trabaho, ang pagpahanda, lahat. Ang dami mga decisions. Even when you decide na magsuot ng damit, it's still a decision. Di po ba? Makikita natin na parang maliliit lang ng mga bagay na ito.
Pero they're part of life. Kaya nga, may sikreto yon dun sa verse 7. Kawikaan chapter 1 verse 7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang Diyos lamang ang talagang nagbibigay nito. Kaya sinasabi na sa atin na nais ng Diyos na magkaroon tayo ng makadiyos na karunungan that comes from the Lord. Marami rin taong marunong. Pero yung karunungan sa buhay, paano mo paandarin ang buhay mo, anong magiging path, anong magiging daan, kung paano ito lalago, kung paano ka magmamature, lahat ng bagay. We really need it. We really need wisdom. Ngayon, ito pa ang may tuturo ng mga talata dito rin sa Kawikaan, chapter 3, verse 13 and verse 14. Kawikaan, chapter 3, verse 13 and 14. Ito po ang sinabi, mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino. Tignan niyo po, mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap. Unawa ay nagtatamo. Ayan po, sabi niya, mapalad, we are blessed kapag tayo ay nakaalam, nakasumpong ng talino. Napakaganda po ng pagkasabi noon. It doesn't come from education. Yun pong pag-aaral natin sa eskwelahan, mahalaga po yun. Siyempre, it prepares us to work. It prepares us ng mga different na mga courses o mga kurso na kukuhon natin. Pero papaano yung kaalamang yun ay maipamuhay ng maayos para masasabi nilang meron nga tayong pinag-aralan. Diba? Madalas ang mga tao, sasabihin nila, lalo na kung may pinag-aralan ka, pagkatapos ang buhay mo ay hindi naman ganun kaganda, sasabihin nila, ano sasabihin ng mga tao? May pinag-aralan pa naman, ganyan ang ugali, yung ganun. Diba ang sakit pong pakinggan, sasabihin, nag-aral ka naman, bakit ganyan ang ugali mo? Bakit ganyan ang paraan mo? Kaya nga, hindi lang ang eskwelahan ang nagbibigay ng kaalaman, karunungan. Ang salita ng Diyos ang magtutumpak, magsasaayos para yung alam mo ay magawa mo at maging katotohanan sa buhay mo. Minsan, sasabihin nila, oh, iyan pa naman, ganyan ang taas ng pinag-aralan niya, pero bakit ganyan ang ugali? Diba? Nakakarinig tayo ng ganun. Kaya nga, ang pag-uugali natin, our character development is very important with God. Kasi, ang una nga nating topic para dito, nung nagsimula tayo, ay makita talaga sa atin ang katunayan tayo na kay Kristo, tayo lumalago. Gusto ng Panginoon mabunga ang ating buhay. Hindi yung may bunga ka nga, mapakla naman. Itatapon lang kasi ayaw nila. Ayaw ng iba na kumuha nung bunga ng buhay mo. Kaya ngayon, ang sabi sa atin, Proverbs chapter 3, verse 13 and 14. Dalawang talata yun. 13 and 14. Yung binasa ko, one kanina pa lang. Sa Tagalog, chapter 3, verse 13 and 14, sabi niya, mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap, unawa, ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Wow! Tignan niyo po. Basahin ko sa English. Happy, dito po sa excuse me, Christian Standard Bible. Happy is a man who finds wisdom and who acquires understanding. For she, sabi niya, pinapersonify po nila yung wisdom, is more profitable than silver and her revenue is better than gold. Ay, sabi niya, kung magkaroon ka ng tunay na karunungan, ng kaalaman magmula sa Diyos, sabi niya, higit pa yun sa pilak ang pakinabang, higit pa sa gintong lantay ang tubo nito sa ating buhay. Kaya napakarami ko rin pong mga kilala kahit sa nung nagtatrabaho ko. Marurunong sa trabaho, pero yung ugali, mapapailing ka na lang kasi hindi maganda yung ugali. Yung iba, dahil edukado,
Ika nga, ang yayabang, di ba? Ayaw natin na isang tao nga, edukado nga, pero ang yabang-yabang. Ayaw nating makita yun. Tsaka, akala mo siya na lang ang marunong. Diba merong ganong mga tao? Akala mo mga desisyon niya laging tama. Yun ang akala. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang tunay na may karunungan at kaalaman ay nanggagaling sa Diyos. And it starts from the fear of the Lord. Meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Yun, ang katwiran at kabanalan ay nagdadala sa atin dun sa tungo ng marunong na tao. May karunungan. Katulad nung sinabi, sabi niya, tayo'y magtatamo ng karunungan at pag-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Ituturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, katapatan. Sino bang ayaw na mamuhay at makakita ng mga tao, ng mga taong nakapaikot sa iyo ay matuwid ang pamumuhay? Matuwid hindi baluktot. Sinabi na ng salita ng Diyos Matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan. Kaya lalong-lalo na sa mga kabataan, yung nasa high school, college, magtatapos. Kaya ako po, alam nyo, maipapatotoo ko, tuwang-tuwa po ako kasi isang semester bago graduation ay natagpuan na ako ng Panginoon at ako'y nag-respond sa Kanya. Kaya talagang naging ibang-iba ang aking pananaw nung ako'y nagtapos. Hinanap ko talaga kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin. Hindi yung kurso na tinapos ko. Yung kurso ay nagdagdag lang sa aking kaalaman. Pero yung kalooban ng Diyos, yun talaga ang aking pinili. The way of the Lord. Yung kapamaraanan ng Panginoon. Sabi niya, makapagpapasya tayo ng tumpak. Maraming mga tao, trial and error ang buhay. Hindi po ganun ang buhay. Ang buhay ay matuturoan tayong magpasya ng tumpak. Sa pamamagitan nito, ang matalino'y lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yan yung Kawikaan chapter 1 na binasa natin kanina. Kaya sabi niya, dun sa Proverbs chapter 3, ang sabi sa atin, mapalad. Verse 13 and verse 14, mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Kaya maraming tao basta na lang nabubuhay, pero walang direksyon ang buhay. Hindi po ganoon ang gusto ng Diyos sa atin. May direksyon ng Diyos sa bawat buhay natin. Kung nagnanais tayo na mamuhay ng matuwid at banal sa kanyang harapan, tuturuan niya tayo kung magpapaturo tayo. Yun po. So, mapalad ang taong nakasusumpong ng talino. Ito naman po, Kawikaan chapter 9 verse 10. So, lahat po ito ay biblical wisdom. Kawikaan chapter 9 verse 10. Kawikaan, 9 na kabanata, talatang 10. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkilala sa Kanya'y may dulot na karunungan. Ayun po, sinasabi rin sa atin, inuulit yung Kawikaan 1:7, unang chapter. Ay tapos dito sa chapter 9 verse 10, ganun din ang sinasabi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Kung babasahin pa po natin uli sa Tagalog, pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ang pagkilala sa Kanya'y may dulot na karunungan. Yun po ang sinasabi sa atin. Verse 11, sa pamamagitan ko, ang sinasabi doon, ang salita ng Diyos, hahaba ang iyong araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. So, gusto natin ng maayos na pamumuhay, unahin po muna natin ang Diyos.
Basahin po natin sa English, sabi niya. Ah, Proverbs chapter 9 verse 10 yung binasa natin. Tapos verse 11, sabi niya, "For me, by your days will be many, and years will be added to your life." Kung gusto natin mahabang buhay na may pakinabang, hindi yung tayo naghihirapan. Ang pamumuhay po na nasa Panginoon ay hindi hirap na hirap. Aangat tayo kung susunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa atin, ulitin ko, Kawikaan 9, 10 and 11, pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman, ang pagkilala sa Kanya'y may dulot na karunungan. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Ang nagsasabi nun ay ang karunungan, wisdom. Kaya sino nga po ba na gusto na sa mundong ito, naghihirap ka, nahihirapan ka sa lahat ng bagay? Kailangan natin ng karunungan at kaalaman sa Diyos para mamuhay ng matuwid, ng may katwiran, sa tamang paraan. Karunungan kung paano tayo nagdedesisyon, kung ano ang ating gagawin at ano ang hindi natin dapat gawin na iiwasan na natin. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ano pa po? So sabi doon, mapalad ang taong nakasusumpong ng talino, tapos pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng kaalaman o simula ng kaalaman. Ito naman po, Kawikaan 19. Kawikaan, 19 na kabanata, talatang 20. Proverbs chapter 19 verse 20. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Tignan niyo po. Kanino tayo nakikinig? Sa social media? Sa mga balita? Sa mga balita dito sa lupa, wala ka na pong naririnig ng maayos. Laging mayroong hindi maayos. Kaya ang tao lagi nagrereklamo. Pero alam niyo po, kung tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo taong mareklamo. Hindi tayo taong mapaghanap. Sa Diyos tayo maghahanap. Sa Diyos tayo hihingi at siya ang magkakaloob ng lahat ng ating kailangan. Kaya sabi niya, Kawikaan chapter 19 verse 20, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Aling payo? Ang payo ng salita ng Diyos. Ang daming payo eh. Ang daming nagpapayo. They're all counselors. Pero sinasabi po ng Diyos, siya ang pinakamainam na tagapayo. Di po ba? Basahin natin sa English, Proverbs 19 verse 20. Listen to counsel and receive instruction, so that you may be wise later in life. Kaya nga, magpapaturo ka, makinig ka, tanggapin mo ang mga payo. Kaya sabi niya, dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Alam niyo po, sa ating kapanahunan ngayon, lahat ng tao marunong para sa kanyang sarili. Ay, hindi ito ang gagawin ko, ito gagawin ko. Sariling mga desisyon. Kaya sa mga sariling desisyon, doon marami ang pagkakamali. Pero kapag nagtitiwala ka sa Diyos, bago ka magdedesisyon, isang guni mo muna sa Kanya. Diba? Yan din ang turo sa atin. Diba? Kawikaan chapter 3. Ito po. Lagi ko pong binabalik-balikan ito. Kawikaan chapter 3 verse 5, 6, 7, 8. Ano ang sabi doon? Basahin natin. Kawikaan chapter 3 from verse 5. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Sinasabi niya, ang sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos,
Kapag tayo nagtitiwala sa Diyos at hindi nananangan sa ating sariling mga karunungan, itutumpak, iaayos ng Diyos ang ating buhay. Hindi tayo ang magdidesisyon. Kapag tunay tayong na kay Kristo, ang nagdidesisyon para sa atin ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya diba, nung Sunday, napakinggan nyo po yun. Ang salita, the command of the Lord are a lamp. Yung mga turo ng Diyos, yun ang ilaw. Sinasabi na sa atin ng diretso. Ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin sa maayos na pamumuhay. Hindi yung ating sariling paraan. Yung ating mga sariling paraan, magkakaproblema tayo. Kaya ganyan ang nangyayari sa tao. Maraming problema. Nasasabak siya sa maraming problema sapagkat mali-mali ang kanyang mga desisyon. Kung nais natin maiwasan ang mga maling mga desisyon, bago tayo gagawa ng anumang bagay, isang guni muna natin sa Panginoon. Panginoon, nararapat ba ito? Ano po ba ang tama? Paanong gagawin? Ano po ang gagawin? Tayo, sabi niya, dun sa verse 7, Kawikaan chapter 3 verse 7, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Huwag mo talagang kukunin yung madalian pero magkakasala ka. Maghintay ka sa Panginoon sapagkat mas higit ang maibibigay niya at hindi nagdadala ng problema sa atin kapag ang Diyos ang nagbigay ng solusyon. Sabi niya, kapag meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos at lumayo sa kalikuan, tayo ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Magkakaroon ka ng kagalingan. Even to your bones. Sa pagka-English po, ang sabi, this will be yung the fear, don't be wise in your own eyes. Verse 7, chapter 3, verse 7. Fear the Lord and turn away from evil. This will be healing for your body and strengthening for your bones. Healing. Kagalingan para sa iyong katawan. Pati na yung ating katawan, gumagaling kapag tayo nagiging masunurin sa Diyos. Sinasabi na ng salita ng Diyos. Kung nagkakaroon tayo ng health issues, anong gagawin natin? We have to trust the Lord about it. Ask the Lord. God will give you the wisdom. O minsan, ang kailangan ay pahinga, di magpahinga ka. Pag sinabi ng Panginoon, yun ang ating gagawin. Hindi naman natin sinasabi na baliwala ang mga doktor. Yan din ay binigyan ng Diyos ng karunungan. Pero mas nakahigit ang karunungan ng Diyos para magtuturo sa atin sa tama nating gagawin. Tapos po, ano pa? Kaya kung nakikinig tayo at sumusunod sa payo, magiging pakinabang ito sa atin. Kaya nga po, lagi kong sinasabi sa mga kabataan, kung sino mga kabataan o sino man ang aking nakakaharap, lagi kong sinasabi, dalawang uri ng karanasan magkakaroon ng tao. Ano yon? Yung una, ikaw ang nakaranas. Kaya, nagpapayo ka sa iba na wag na nilang gawin yon. Ikaw ang nakaranas. Ito po yung tinatawag nilang costly education. Natuto ka dahil naranasan mo mahirap pala. It was costly. Pero may free education. Free education ay yung nakinig ka ng mabuti sa mga pangaral sa iyo ng iyong mga magulang at nakatatanda sa iyo. At iniwasan mo na, umiwas ka na dun sa mga bagay na yon. Kaya, natuto ka sa mga naging karanasan na ng iba. Hindi ka na mahihirapan sa iyong sarili na yung mga desisyon mo, diretso ka lang, gusto mo ganito, gusto mo ganito. Pagkatapos nun, marirealize mo, mali. Wala ka na magagawa, tapos na. Hindi ka na makakaurong. Diba? Kaya nga, kapag tayo nakikinig sa turo ng mas nakatatanda sa atin, wag nating ipagmalaki, kaya ko na. Maraming kabataan gano'n, kaya ko na. Talaga? Naranasan ko rin po maging kabataan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang payo ng aking mga magulang ay sinunod ko.
Kahit po nung hindi pa ako Christian, sumusunod na ako. Ayokong sumuway sa mga magulang ko. Meron akong pagkatakot sa Diyos at pagkatakot sa aking mga magulang. Kahit na hindi ko pa talagang tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kaya nung tinanggap ko na ang Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, nagagalak at ako't natutuwa na hindi ako lumabag, hindi ko nilabanan ang mga magulang ko. Sumunod ako. Kahit yung mga bagay hindi ko naintindihan, bawal dito, bawal doon, okay. Sumunod ako. Kaya ako po'y tunay na natutuwa kapag naging masunurin tayo sa Panginoon noong panahon ng kabataan, pag tayo'y nagkaroon na ng pamilya, ang mga anak natin, masunurin din. Tandaan nyo po yan. Kapag ikaw, hindi ka naging masunurin nung ikaw ay bata, ang mga anak mo, ganun din ang ugali nila, kamukha ng ugali mo. Diba? Sinasabi ko ito ng diretsahan, sapagkat naranasan ko na. Hindi ko naman sinasabing perfect ako ng pagsunod sa aking mga magulang. Pero yung mga ipinagbabawal nila, hindi ko ginawa. Binabawal nila ito. So, diretso lang ako. Kung ano ang payo nila, ginagawa ko. Bagamat hindi ko naintindihan ng marami ng mga panahong na iyon, nagtatanong ko, bakit? Pero, sumusunod pa rin ako. Na-realize ko lang ang lahat ng bagay na yan. Nung kumilala na ako sa Panginoon, napakabuti pala ang maging masunurin. Walang tatalo dun. Magiging maayos ang buhay mo. Meron pang sinabi ang Panginoon, di ba? Honor the Lord. Kailangan respetuhin mo ang iyong mga magulang, ang mga nakakatanda, mga payo nila ay sundin. Magiging maayos, maaliwalas ang buhay mo. Sinasabi yon, pangako ng Panginoon yon. Sa Book of Ephesians, sinabi na doon. If we will go there, doon, sinasabi ng Panginoon kung paano ang tunay na pagsunod. Ano ang magiging bunga nito? Ito po, Ephesians chapter 6. Efeso, ika-6 na kabanata. Verse 1. Ephesians chapter 6, verse 1. Mga anak, ayan na nga diretso na yan, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Yun ang sinasabi ng Diyos sa mga anak. Kung ikaw naman ay magulang, meron bang para sa iyo? Meron. Yung kasunod, Ephesians chapter 6 verse 4, mga magulang, yun naman, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ito po, sinabi na, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kaya, kapag kilala natin ang Panginoon, alamin din natin kung anong kalooban ng Diyos at yan din ang ating ituturo sa ating mga anak. Ngayon, kung ikay nagtatrabaho, ano naman ang para sa mga trabahador? Basta ikay nagtatrabaho. Anong sabi? Verse 5, Ephesians chapter 6, verse 5. Mga alipin, ito yung mga nagtatrabaho. Sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot, at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Verse 7, Efeso chapter 6 verse 7. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Verse 8.
sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, nino man, alipin man o malaya. Ngayon, sa mga nagpapatrabaho, ito yun naman yung mga amo, ito yung may mga kumpanya, meron din sila. Verse 9, Ephesians chapter 6 verse 9, mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ayan. So basahin po muli Ephesians chapter 6 verses 1 to 9. Lahat po may turo ang Biblia. Kung ikaw ay anak, kung ikaw ay magulang, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ang nagpapatrabaho, kung ikaw ang may-ari, kahit na ano, nandito na. Kapag ginagawa natin ito, tayo na rin ang masaya. Lalo na sa mga anak. Kaya sabi niya sa mga anak, sundin ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ayan, nandito na po sa Biblia ang lahat ng ito. Kaya nga, ano po bang gusto natin? Aasenso ba tayo o tayo mananatiling mahirap? Siyempre, ayaw natin ang mananatili tayong nahihirapan sa buhay. Kung ayaw natin nahihirapan, manalangin tayo sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, gusto ko pong mamuhay ng sang-ayon sa kalooban nyo. Turuan nyo ko, tulungan nyo ko, ipakita nyo sa akin kung anong dapat. Isinaalang-alang ko kung ano ang payo ninyo at yun ang susundin ko. Kaya yan po ay isang bagay na ating kailangan makikita. Sundin natin ang kalooban ng Diyos at hindi tayo maghihirap sa buhay. Una, tama na ating ginagawa sa harapan ng Diyos, magiging tama rin ang pamumuhay natin. Tayo pa ang bibiyaan ng Diyos at tayo pa ang magbibigay. Tayo na ang magbibigay. Hindi tayong binibigyan, tayo ang magbibigay. Sapagkat bahagi yun ng pagpapala ng Diyos. Ngayon, papaano? Santiago, James, the book of James, Santiago, 3 kabanata. James chapter 3 verse 13. Basahin po natin. Yan ay sa Bagong Tipan. Pagkatapos po ng Hebreo. Sabi po dito, Santiago chapter 3 verse 13 to 18. Kaya tignan nyo po. Basahin po natin. Verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapang iniahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. So yan po. So itong huling talata natin at pag-aaralan po natin ng husto ito bukas. So ina-advance ko lang sa inyo ang James chapter 3 verses 13 to 18. Dito po natin makikita ang tunay na may karunungan galing sa Diyos. Sige po, tayo ay manalangin.
Panginoon, marami pong salamat sa pagtuturo mo at pagtutuwid sa amin sa araw na ito. Kung ito po'y alam namin, maraming salamat. Kung ito ay paalala sa amin, maraming salamat. Kung ito'y hindi pa namin nagagawa, maraming salamat at merong kaming pasisimulan. Purihin ka, Panginoon, luwalhati ng iyong pangalan, dahil dakila ka namin sapagkat alam namin sa iyo lahat nang gagaling ang aming pangangailangan dito sa lupa. Kaya importante na ikaw ang aming Panginoon na tagapagligtas. Importante na susunod kami sa kalooban mo. Importante na nag-aaral kami ng iyong salita. Nakikipag-aral kami ng iyong salita. Sapagkat sa pamamagitan nito, matututo kami at ang mga bagay na aming napag-aaralan ay maipamumuhay namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ipaunawa ninyo sa amin, ipaalala ninyo sa amin kung may nakakalimutan kami. Marami pong salamat sa patuloy niyong pag-iingat sa amin, pagkakaloob ng lahat ng aming kailangan. Nagpapakumbaba kami sa iyo sapagkat alam namin na ang kataasan, pagmamalaki ay hindi karunungan. Ito ay sa dyablo. Subalit ang tunay na karunungan ay may mapagpakumbabang puso. Umaamin ng pagkakamali at nagpapatawad din sa iba sa mga nagkakamali sa kanya. Marami pong salamat sa patuloy niyong paghuhubog sa aming buhay. Ang kapamaraanan sa Biblia, ang kapamaraanan mo, Panginoon, ang gusto naming karunungan, kaalaman, katalinuhan sa buhay naming ito. Maraming salamat sa tagumpay na ibinibigay mo. Maraming salamat sa mga provision, pangangailangan na ibinibigay niyo sa amin. We praise you and bless you and we thank you. In Jesus' precious name we pray. Amen and amen. Tanggapin po natin ang lahat ng ito na ating pinag-aralan. Tanggapin natin ang sinabi niya sa Kawikaan chapter 1 verses 2 and onwards, Kawikaan chapter 3 13 to 14, Kawikaan chapter 9 verse 10, Kawikaan chapter 19 verse 20, na itong lahat ng ito ay maipamuhay natin. In Ephesians chapter 6, nandoon ang iyong sinasabi patungkol sa mga anak, patungkol sa magulang, patungkol sa nagtatrabaho, sa nakikipagtrabaho. Lahat ng iyan ay yun ang itala sa inyong salita para merong kaming gabay sa aming pamumuhay. Tanggapin ang lahat ng biyaya ng Diyos para makapamuhay ng matagumpay. Tanggapin ang mga pangangailangan ninyo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkakaloob ng Panginoon ng lahat ng inyong kailangan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kagalingan, kalusugan, lahat ng biyaya ng Diyos ay mag-uumapaw sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at amen. Magandang umaga po. Bumawi po ako sa ngayon. Mahigit na po tayong 40 minutes. Thank you po. Sister Tess Yusi, Sister Brother Nan Carion, Sister Remedios Versosa, Sister Evelyn Oblea. Ayan, salamat. Sister Jeneline Carlos Yusi, Sister Rose Dizon. Ayan. Sister Weng. Ayan, salamat. Sister Novi Zaratan, Sister Karina Balatbat. Ayan, salamat. Maraming salamat po sa inyo. Sister Irene Javier Bautista, Gian Bravo. Ayan, salamat sa inyong lahat na kasama ko nag-aral ngayon. Mapurihan ang Panginoon sa bawat buhay natin. I'll see you tomorrow. Abangan po natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Even si Sister Christine, ayan, kanina nandiyan siya. God bless you. I'll see you tomorrow. Bye for now. Smile. Jesus loves you. Let us love one another too. Bye for now.